$1 trillion worth of natural gas. Ito ang Ligwasan Marsh na matatagpuan sa Maguindanao. The icon of resources and treasures now can be found in Ligwasan Marsh proper. There are certain group of oil companies funded by other countries, granted by the government for 1 million square kilometers to diagnose where we can find gases, to look into where are the well in Mindanao. Several countries na nag-conduct na ng kanilang mga studies, research dito sa Ligawasan Marsh. At way back 2002, meron din nagsasabi na may 583 billion barrels ng deposit ng natural gas. And in fact, dito sa studies nito, na including the American Oil Engineer and Haribon Foundation, yung sa exploration nito, may contract granted by the Department of Energy noong 1984 na ang Philippine National Oil Company resulted to a prospect of 68 billion cubic feet of natural gas in Ligawasan Marsh. Alam natin na Ligawasan ay tinatawag natin maraming mga kayamanan, mga deposit na dyan, at lalo na yung mga methane gas. Ang Ligwasan ay may kabuuang bilang na mahigit kumulang 300,000 ektarya. Ito ay sumasakop sa 3 probinsya, ang Cotabato, Sultan Kudarat at Maguindanao. Ito rin ang pinagkukunan ng kabuhayan ng karamihan. Isa naman sa halos 5 taon nang gumagamit ng methane gas na ito ay si Congressman Zajit Dong Mangudadatu, na halos 24/7 na nagbibigay ng natural gas na ginagamit ng halos 100 niyang tauhan sa kanyang palaisdaan. Itong methane gas na to, na natuklasan namin noong October 27, 2013. So mag 5 years na po itong natural gas na natuklasan namin. So kitang-kita ninyo ngayon kung gaano kalakas yung apoy na lumalabas dito sa tube na ginawa namin. Taong 1992, nang simula ni Dong Mangudadatu ang kanyang negosyo na palaisdaan, na humigit kumulang 300 ektarya na siyang nagsusupply sa mga probinsya sa Mindanao bago pa siya pumasok sa politika. Ito rin ang dahilan ng aksidenteng pagkakadiskubre ni Dong Mangudadatu habang sila ay naghahanap ng malinis sa supply ng tubig, at tinawag niya itong Maguindanao Methane Gas. Kita natin, 24/7, hindi na mamatay itong natural gas na natuklasan natin dito sa Maguindanao. Ito yung sinasabi natin, Maguindanao Methane Gas. Napakarami po yung mga workers dito, na siguro nasa mahigit 100 na tao na dito na sila nagluluto 24/7 na walang humpay. Kahit na ilang baka pa dyan or 100 na baka lutuin mo sa isang araw, talagang kayang-kaya niya. Kahit umuulan to, ang hindi lang natin mano dito yung hangin, sa lakas ng hangin. Pero kahit anong lakas ng ulan to, kung sisindihan mo yan, andyan pa rin. Hindi namamatay yan. Isa rin ngayon sa pinagkakaabalahan ni Congressman Dong Mangudadatu ang pagtulong sa kanyang mga kababayan na magamit ang libreng supply ng Maguindanao Methane Gas. Susubukan natin ngayon sisindihan. Automatic. Ulitin ko, walang amoy ito. Walang amoy, hindi tulad ng LPG na nasa tangke. Napakalaking tulong po sa amin to, na hindi nasasayang yung natural gas na lumalabas po sa loob dito sa Ligawasan Marsh. So, hinihikayat ko po lahat kayo na sana masuportahan ninyo ako dito sa programa kong Handog Kalan Program. Palagay ko laking tuwa ng mga mamamayan ng Maguindanao Province dito sa Ligawasan Marsh. Hopefully, pag na-explore itong methane gas na ito, ay maaring hindi naman sa malalampasan natin sila. Baka yung mga overseas workers na nandun nang tatrabaho ngayon sa Middle East, ay maaring umuwi na sila kung ma-explore natin ito through the initiative of Congressman Dong Mangudadatu.
hindi na makabili ng gasol kasi mahal na ngayon yung gasol. Bawas gastusin na yun sa bahay. Imbis na pambili ng gasol, madagdag mo na lang sa baon ng anak mo. Yung bigas, talagang malaki ang tulong nito sa amin. Sana po palawakin ni Congressman ito, i-develop niya na maganda para sa amin lahat. Salamat. Maraming salamat kasi ang ganda po ng layunin niya sa amin. Maguindanao Metin Gas! Salamat! Isa rin sa binibigyang pansin ni Congressman Dong Mangudadatu ay pagpapasemento ng mga kalsada sa Maguindanao. Isa na rito ang 24-kilometer road sa Sultan sa Barongis. Marami na nagdaan sa amin na kongresista, pero ngayon pa kami nakadanas na konkretang daan. Kaya binansagan namin siya noon na si Congressman Concrete. Pag maganda yung accessibility ng isang area, tapos maganda yung socio-economic condition ng mga tao, siyempre, hindi na yan gugulo. Unang-una, ito yung nakikita natin pagbabago sa ating distrito, sa 2nd District na Maguindanao. Andito ngayon ng taga-MILF sa 108 Base Command na si Haji Bayan. At andito yung taga-1st Mechanized Battalion natin na si Lieutenant Jerwin Hidalgo. Tapos andito yung sa Maneuver Battalion natin sa PNP, no? Na si Captain Musa. At saka itong Deputy Base Command na si Commander Renegade at ito yung mga forces nila. So ito yung indication na gusto ng tao dito sa Maguindanao Province ang tunay na pagkakaisa ng bawat isa sa atin lahat. Sa pamumuno po ni Congressman Dong Mangudadatu po, marami pong pagbabago sa 2nd District po ng Maguindanao, lalong-lalo na po sa mga kalsada natin. Isa po ang MILF at saka ang AFP, nire-respeto po namin ang bawat isa. Andito na rin po yung peace and order sa area ng Maguindanao. Umunlad ang ating kabuhayan, mas lalo na sa ating mga mamamayan dito banda at sa kawalan ng gulo. Nagkakaisa ng mga tao dito na mabuhay ng maayos. Napakalaki ng pagbabago ng Maguindanao, lalo ngayon na si Congressman. Kasi si Congressman makamasa. Kahit ang Baton po yung apelyido ko, hindi ako papasukin sa scholar. Kasi sa akin po, parang sa ibang tao yun, kung gano'n na talaga yung kalalagayan, di ba nangyari sa massacre, parang siguro hindi talaga ako makakapasok sa scholar ni Dong. Pero sa kabaitan niya, wala siyang pinipili. Dahil sa nakita nilang tunay na malasakit, kay Congressman Dong Mangudadatu nila nais ibigay ang pamumuno at pag-iingat ng Ligwasan Marsh. Pag siya ang magiging champion para sa conservation, so talagang magagawa niya kung ano yung dapat niyang gawin dahil siya ay isang Maguindanaon. Si Kong Mangudadatu ang hinihintay namin na makatulong sa amin doon sa barangay o sa Ligawasan March para makuha yung kayamanan ng Ligawasan. Doon sa advocacy niyang mapangalagaan ang kalikasan na dapat suportahan. Kung naman yung yamang binigay ng mahal ng Panginoon, hindi lang sa salita at kundi sa gawa lahat. At kasama rin dyan yung dasal na dapat suportahan ko siya na maayos. Sabi ko lagi sa kanya na tignan natin yung sa Pakistan kasi once upon a time, I went there and I saw the rich na bawat bahay ay nakalinya para bang tubig. Hindi nila kailangan pumunta pa sa merkado at bumili ng silindro at ikakabit mo dun sa burner mo. Pwede yan mangyari dito. Kung meron lang sapat na mga technology na para ma-explore natin mabuti itong natural gas na to, number 1, makatulong to sa edukasyon, sa pag-aaral ng mga bata. Pangalawa, makatulong ito sa electrification dito sa atin. Then, mantakin natin sa yaman na binibigay dito sa province na Maguindanao ay talagang masustain lahat ng mga pangangailangan natin. Dahil sa pangarap ni Congressman Dong Mangudadatu, malaki ang posibilidad nito na mabayaran ang utang ng Pilipinas. Maaari din na maging daan ito upang makapagbigay ng trabaho sa ating mga OFW at makapagtrabaho sa sarili nating bansa.
At kung susumahin, mapupunta sa mabuting kamay ang kayamanang ng Digwasan. Magagawa nitong mabigyan ng tig-kalahating milyong piso ang bawat Pilipino. We are now tapping the dream and wishes of Dong Mangudadato for the development of the province of Maguindanao. Nitong nagdaang Abril lamang ay dinalaw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Maguindanao, kung saan halos 1,000 used firearms ang isinauli sa balik-baril program sa pagtutulungan ng local government at armed forces. Isa rin sa pinag-usapan ni Congressman Mangudadato at Pangulo ang Maguindanao methane gas. Nakikita ko sa ating mahal na Pangulong Duterte na tuwang-tuwa siya na meron palang maraming yaman, yung natural resources, natural gas dito sa Maguindanao Province. Dito na ang umpisa ng ating bansa na kung paano tayo lalago, magiging progresibo ang bansang Pilipinas. Ito ay bibigyan tayo ng pagkakataon, yung hanap buhay, kabuhayan nating lahat, not only in Maguindanao, but the whole country. So ito, masasabi ko to na ang Pilipinas is the next Dubai. So pwede natin ipagmamalaki ito sa buong mundo.